Amen. Amen po ang Diyos. So, bago po ang start, bago po basahin ang mga pangako ng Diyos ay kung magpapasalamat din po ako sa Diyos na buhay. Paano po siya mabuti, sa mga nagpapasalamat ay mabuti din po siya sa ating lahat. Amen po, dahil po sa buhay ko. Salamat sa Panginoon. Dahil patuloy po na po ang kanyang pag-iingat, gabay sa aming buhay, higit sa lahat po sa aking pamilya at sa aming mga pamangkin. Salamat po sa kanilang buhay dahil nung Saturday po ay nilalagat po yung pamangkin ko, si Carla. Din, gumaling siya sa Sunday. Nung pagka-Sunday naman, after po nila sumayaw, nilagat naman po si Carla naman. Amen. Hanggang Lunes po yun, parang hindi bumababa yung kanyang lagnat. So, siyempre, lumapit po kami sa ating pastor kung ano po ang magandang gawin dahil alam naman po natin, ang ating pastor po ay siya po yung ating unang-unang nilalapitan pagdating po sa mga medical na pangangailangan. Amen po. At salamat po sa Diyos dahil yun, akala nga po namin, madala po namin siya sa ospital pero hindi po pinagpulutan ng Panginoon at siya po ay gumaling naman po. Amen. Salamat sa Diyos. Amen po. At salamat din po sa Panginoon dahil naman sa mga disiplina ng Lord. Amen. Alam naman po natin na mahal tayo ng Diyos. Siyempre, ang mga mahal daw niya ay dinidisiplina. Amen. Dahil, siyempre, kung hindi daw tayo disiplina, hindi po tayo matututo. Lagi po talaga naman ang pagdisiplina ng tatay. Amen po. Purihin ng Diyos dahil sa yung iba na-experience na-deserve yung iba na pagkawala ko silang pera, nakasungit sila kahit ang ulo. Amen. Pero salamat sa Diyos dahil talaga siguro sinasanay ako ng Diyos na wala akong dating pera. I mean, meron pera pero hindi po ganun ka-abundant, hindi po ganun karami. Amen po. Talagang purihin ang Diyos dahil kung mapag-anak po tayo, makakagawa pa tayo ng mga bagay na hindi po ikakalugod sa Diyos. Amen? Kaya po siguro ang Panginoon ay lagi kong nagbibigay po ng leksyon, ng disiplina po. Kaya po ako, lagi po ako natututo talaga. Pagdating po sa pera, hindi po namin pinagawa yung mag-asawa yan. Pinag-uusapan po namin yan. Kahit po yung bahala si Lord. Lagi po si Lord ang lagi po ang Diyos po ang pinasentro sa aming buhay. Ganyan po. Kasi hindi naman po natin nagagawa ang lahat ng bagay kung wala po ang Diyos. Amen po. Purihin ang Diyos sa buhay. At ito na po, ang mga pangako ito ay paulit-ulit na lang po natin narinig. Pero po kasi, lagi po may sinasabi ng Diyos. Amen. I-remind niyo po tayo. Amen po. Purihin ng Panginoon. Dito po ako sa Pangalawang Korinto, chapter 1, verse 8 hanggang 10. Ang sabi ko dito, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang mga kabigatiang dinanas namin sa Isya. Napakabigat ng aming dinanas, ano pat akala namin ay mamamatay na kami. Para kami pinatulan ng kamatayan, subalit nangyari yun upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na iniligtas kami. Umaasa rin na patuloy niya kami iniligtas. Hindi po, maraming salamat po sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ito po yung experience po ni Apostol Pablo sa kanyang pong paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Amen. At kung gaano po yung kanyang naranasan, napakahirap po ng naranasan po ni Apostol Pablo. Diba sabi po nga po niya na para daw po silang pinatulang ng kamatayan. Amen. So, talaga po pala, wala po talaga madali sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Lagi nga po sinasabi ng ating pastora na sa lahat po ng naglilingkod sa Panginoon, tandaan po natin pag tayo po ay nagpakatotoo sa Diyos, lagi niya po sinasabi na hindi po komportable ang ating buhay. Amen po. Kaya yun po talaga ang pag tayo po pala sa Diyos, ay hindi po talaga komportable ang ating buhay. Lagi hindi po, bagamat naroon po yung nararanasan po natin ng hirap,
naranasan natin ang mga pagsubok. Lahat po ng yan, ang mga bigat na yan ay nararanasan po natin. Amen. Dahil hindi nga po madali ang sumunod sa Diyos. Amen. Pero sa buhay po ni Apostol Pablo, sa kabila po ng kanyang mga nararanasan, ay nanatili po siyang nagtitiwala sumunod sa Panginoon. Amen. Kaya sa ating buhay, ganun din po pala ang ating gagawin. Habang po tayo nakakaranas ng mga pagsubok, mga bigat, lahat po ng kahirapan sa ating buhay, ay magtitiwala po tayo sa Diyos. Huwag po tayong umalis sa presensya ng Diyos. Amen. Amen. Dahil po nasa Diyos po ang lahat. Siya po yung magbibigay ng katagumpayan, siya po magbibigay ng solusyon. Nasa Kanya po ang ating pangangailangan. Wala po sa ating mga kapatid, wala po sa ating mga amo, nasa Diyos po. Amen. Ang nabasa ko nga po kagabi sa Exodo, chapter 4, kung hindi po ako nagkakamali na, nung dumaing ang mga Israelita sa Diyos, na sila'y palalayain, hindi po ba dinilig po sila, pinadala po sa kanila si Moises, para po sila'y hanguin sa kahirapan sa Egypto. Amen. Kaya po tayo po, ganun din po ang gagawin natin. Lalo po tayong lumapit sa Panginoon at magtitiwala sa Kanya. Amen po. Amen po ang Diyos ay mabuti. Lagi po siya nag-aantay. Amen. Lagi po niya inaantay na ito bang anak ko, kung bibigyan ko ba ito ng ganitong pagsubok, lalapit pa ba ito sa akin? Amen. Tulad po ni Job. Lagi naman po natin na lagi naman natin narinig na si Job. Amen po, na binigyan pinahintulutan po ng Diyos ang kanyang sakit, karamdaman. Amen. Pero nananatili siya sa Diyos. Amen. Ganun din po ang ating gagawin, mga kapatid. Amen. Kaya nga po, sabi nga po, pagka tayo po nakakaranas ng mga ganyan mga experiences, lalo po tayo mag-pray, lalo po tayo lumuhod, lalo po tayo manalig sa ating Panginoon. Amen? Kasi po pagka ang sarili naman po natin ang ating susundin, iba po ang gagawin ng ating sarili. Amen? Kasi gusto niya, mapapabuti talaga siya. Oo, mapapabuti naman po talaga, pero iba po ang gusto ng Diyos. Bibigyan ka po niya ng way. Amen. Na kung paano ka sumunod sa Kanya. Di ba hindi po talaga madali ang gusto ng Panginoon, dumaan ka sa mga sa daan. Amen. Kaya nga sabi niya mas mahirap pa nga daw po yung pumasok sa makipot na daan kaysa doon sa maluwag na daan. Amen po. Ganun po tayo ng mga Kristiyano, nasa makipot po tayo daan. Amen. Kaya po tayo na ating buhay ay ating pong iniingatan. Amen? Kaya, yun, sabi ko baka mga ang nalatag yun, iba. Di ba? Nahirap po talaga, lagi po namin ang desisyon namin ay lagi po namin talaga niluluhod sa Panginoon. Dahil nahirap po, lalo na minsan na rin po ako na nag-desisyon, di po ba? Kaya po yung buhay ko malungkot ngayon. Pinapalungkot ni Satanas kasi yung mga desisyon po talaga noon ay hindi po talaga, wala po talaga sa ayos. Amen. Kaya po lagi po inudulog sa Panginoon lahat ng aming mga desisyon kasi mahirap po magkamali ulit. Baka malungkot po ulit. Amen. So, kaya po, ito po ang pinasasabi po ni Apostol Pablo. At yan po ang nararanasan niya. Sobrang hirap po ng kanyang paglilingkod. Amen po ba? Alam naman po natin sa Apostol Pablo nung bago po siya naging apostol, ay siya po ay masamang tao. Pero kung siya naging apostol, siya naman po yung pinaka-great apostol. Amen po. Siya po iniyakap niya ang kanyang paglilingkod. Lahat po ng kanyang mga nais ng kanyang puso masunod ang ibig at nais ng Panginoon. Amen po. Kaya nga po, sa kabila po ng kanyang dinanas, sa kahirapan, sa kabila ng wala, parang sabi niya hindi na maintindihan. Amen. Kaya, nandun pa rin po nanatili pa rin po siyang naglilingkod sa Panginoon. Amen po. Kaya po, maganda po siyang inspirasyon sa ating pong mga naglilingkod sa Diyos. Amen po. Maraming salamat dahil po sa kanyang pong mga salita, sa kanyang mga encouragement sa atin, ang kanyang mga sinulat po niya sa kanyang mga tinuturuan, lalo-lalo po sa Korinto. Dito po sa Korinto po ito
Amen. Kaya po, mabuti po talaga ang Panginoon. Dahil hanggang po sa atin ay pinapasabi po niya at pagka tayo po naglilingkod na hindi po na sa katulad niya, nahihirapan man po tayo, dumaranas po tayo ng iba't iba. Alam lang po natin, meron iba't ibang shade. Lagi-lagi po sinasabi dahil ito pa talagang naranasan ko na iba't iba ang uri ng ating mga pagsubok. Amen. Meron mga pagsubok naman na mild lang, may pagsubok na silang, meron mga pagsubok din naman na sobrang hirap naman. Amen. Pero salamat sa Diyos kasi kahit ganun po tayong ganun, ang Diyos po ay nariyan para po tayo tulungan. At sa oras na tayo po lumulog sa Diyos, amen, sa Kanya po ang tagumpay at ang pagliligtas ng Panginoon ay ating pagkakamtan. Amen po. Maraming salamat po sa Diyos.